Iya. Alam ko you're waiting for the exciting part. Okay? Okay. Mga kababayan, ang kwentuhan natin, bakit ang title natin are part 1. Marami kasi nagsasabi, no, na, ayan, maraming trolls, na wala kaming ambag, tayo, pumunta lang si Marley Kasahig para manggulo. Di ba? May mga ganon. Alam nyo, ito lahat ay aligned. Lahat ng mga lumalabas na yan, aligned yan sa bangag administration at sa makakaliwang grupo. Gumapang na po ang makakaliwang grupo at mga Marcos bangag sa pamamagitan ng mga taong nasa Hague at mga nasa Pilipinas na dinadala yung kadyutahan dito. Kaya kailangan ko kasi kayong gisingin ang inyong mga diwa. Kasi I was there. Okay? Okay? Nandoon po ako, mga kababayan. Okay? Nakakaiyak dahil maraming gumagamit sa ating Pangulo. Yung mga gumagamit na taong ito yung mga iba sa kanila ay naglingkod kay Pangulo. Yung iba sa kanila ay talaga namang kumita, nagkapera, yumaman, right? Yung mga nasa Hague, okay? Ito lamang sila ay mga, ang sabi nga dyan, ang term nga dyan ni Baste, di ba katulad kay Torre, mga iro lamang, mga aso. Una po akong pumunta kasi, may mga information tayong mga nalalaman, pero kasi hindi natin lahat pwede disclose. Okay? Meron kasing mga pumunta sa The Hague na vested interest lang, na galing sila sa Pilipinas. Vested interest lang na oo, they are for Dutertes. Maraming ganun na para kay Pangulong Duterte. Maraming ganun na akala talaga natin para kay Pangulong Duterte, pero meron silang pansariling interest. Di ba? Lalo na kung may kailangan, meron kang gustong gawin na pagkakitaan mo, di ba? Or binibigyan ka ng pondo, madali lang sila magsabi na I am for Duterte, gagawa ka ng effort, gagawa ka ng drama, na ganito ganyan, na para ka kay Duterte, pero may vested interest ka. Kaya nga ang pag-uusapan natin na dito is double agents. Ang iba dyan, pwedeng bigyan ng award, kunyari, pero ang totoo, they are for vested interest. Bakit ka mo? May mga nagsasabi, Marley, akala ko ba bati-bati na? Bati naman na talaga. Pero kailangan yung malaman yung punot dulo ng yung ugat kung bakit nagkakaganito tayo. Kung bakit, alam mo, sa mundo ng politika natutunan ko, talagang hindi matatapos yung ganitong hidwaan. Dito matatapos. Kaya nga, di ba, si Inday Sara at saka si Bangag, akala natin sila ay nag-unite na. Ano nangyari? Ano nangyari? Hindi ba tinraidor si Inday Sara? Hindi ba tinraidor ang Pangulong Duterte? Alam nyo na yan, di ba? Pinalibing ang mga Marcos. Akala natin kakampi natin. Ako, Marcos Bangag supporter at Duterte supporter. Pinalibing, nag-alyansa si Inday, nanalo si Bangag. Ano ang ending? Ngayon ay ginigipit. Okay? Ginigipit ang mga Duterte. Ako, ano nangyari sa akin? Ni pisong duling, hindi ako nangingi at hindi rin ako binigyan ng mga Bangag. Kasi ang aking pagsuporta, hindi naman nila inutos. Nung sinuportahan ko ang Duterte at Bangag, hindi ko naman sinabi na, oy, sinuportahan kita, baka naman. Walang ganun. Like you, DDS Europe, like you, Hakbang ng Maisog, Europe, all over the world, lahat kayo, ang suporta ninyo ay para sa bayan, para sa mga Duterte, para sa mga Pilipino, na hindi man kayo inutusan, di ba? Hindi naman kayo inutusan na suportahan. Wala namang utos ganun ng mga Duterte sa inyo. Kusa natin, it's the same thing sa akin dun sa Bangag, pero iba na ngayon. Alright. Ang nakita ko dun sa Hague, okay? Yung mga unang pumunta, talagang meron silang vested interest. Nagbabantay sila kung ano yung mga galawan doon. Yung mga iba doon ng mga pumupunta ng mga bagets lang, yung iba doon kasi they're young,
and they're naive and uhaw sila. Yung iba uhaw sa limelight, uhaw sa atensyon. Sila lamang siguro ay biktima. Pero gusto kong sabihin sa inyo na infiltrate tayo ng Joma season team ano ba tawag ng makakaliwang grupo. Mayroon dyan, pero hindi naman pumupunta lagi sa dahigaw yung taong yan, okay? Meron dyan, kaya itong ginawa sa atin, kung bakit mayroong faction, mayroong eksena sa daig, divide and conquer ito. Pero kailangan ninyong maging matalino. Kasi yung itong girl lalo na ito, okay? Lagyan natin siya ng code name. Okay? Joma Season Group. Itong sinasabi kong Alputera, siya ang punot dulo ng lahat. Okay? Siya ang punot dulo ng lahat kung bakit nagkakaletse-letse ang samahan, ang mga nangyayari doon sa daig. Kasi meron siyang vested interest. Personal. Madali pong magsabi na mahal mo ang mga Duterte. Ako hindi ko sinasabi na, fanatic ako sa mga Duterte. Wala akong ganon. Actually, wala akong pakialam sa mga politiko eh. Ano man ang pangalan mo. Ako, fanatic ako sa katotohanan. I am for the Filipino people. Hindi ko na kailangan mag-explain sa inyo. Ang nangyari kasi, mayroon talagang pera na bumaha noong birthday. Okay? Bago pa nag-birthday ang ating pangalawang pangulo, alright? Ay mayroon talagang pera na pinakawalan. Hindi dahil kay Inday Sara, kundi pera na inalay doon sa tinatawag niyong double agents or namamangka sa dalawang ilog o parang may vested interest. Meron talagang nag-supply ng pera para pigilan, okay? Para pigilan kaming magsalita ng Marcos Bangag, Matos Ngiwi, Lisa Buton. Not from Inday Sara's end, definitely. Okay? Pero ito ang aking gusto. Kayo na lang yung mag-decide eh. Okay? Kayo na lang yung mag-decide. Kaya sinasabi kong, baka nagtatanong ako nung, baka nagpakimkim si Aimee. Okay? Hindi ko nakita yung pakimkim. Ipapakita ba naman sa akin yun pag nagbigay ng pera? Of course na. Alangan naman, tawagin nyo si Marlica, magbibigay tayo ng 30,000 euros kay ganito, kay ganyan. Walang ganon. Siyempre, itatago nila yan. Pero dahil sa tagal ko doon, mga kababayan, yun yung kailangan yung anggulong tignan. Gumagapang ang bangag. Okay? Gumagapang ang bangag. Gagamitin itong taong mga ito at isang mga bagets para sirain tayong lahat. And do you think Inday Sara ipipinpoint niya, hoy ikaw, pukita ka, alputera ka, hindi maganda yung ginagawa mo? Inday Sara will not do that. Vice President yun eh. Hindi yun magpapakatsipanga. Nakita nyo? Kung magkakagulo man ang mga let's say, may mga individualism tayo kasi, individuality na iba-iba yung ugali natin, alright? Meron tayong mga eksena na maaari hindi nyo gusto yung bunganga ko dahil talagang bratatatatat. Hindi nyo gusto yung alindog ko. At alam ko kung sinong ayaw sa akin. Hindi ko rin naman kayo gusto. Diba? Quits lang tayo, diba? Alright. Ito yung gusto kong malaman ninyo, yung anggulo na ito. Kasi nandoon ako, not day one, pero nung di ba, 2 beses ako pumunta doon, alam ko yung totoong kwento. May mga sensitibong bagay lang na hindi ko pwedeng i-litanya sa inyo lahat. Pero yung anggulo na napasok tayo ng Joma Season Group at ng Bangag Group, tandaan niyo, sinabi ni Aimee Marcos na hindi niya kakalabanin ba yung kanyang kapatid. Wala siyang sasabihin. Ang binabanggit niya lang is Romualdez at si Lisa Tanas. Pero nakakalimutan ninyo na yung kapatid niya ang presidente. Si Bangag
Junior, dahil sa pagiging adictus benedictus, ang dahilan kung bakit ang Pangulong Duterte ay nakakulong. So, okay, di ba? Alam naman natin na si Inday nagsalita na sinasabi niya na tama ba yung pagkaalala ko na bibitbitin niya lagi si Amy hanggat hindi pa nakakabalik ang Pangulo. Parang ganon yung tema. I forgot, hindi pa ako nag-review. Basta parang ganon. Hayaan natin si Inday Sara kung ano yung kanyang strategy, kung ano yung pag-uusap nila. Pero tandaan ninyo na mayroong hindi lang isa, may mga tao mula sa Pilipinas, mga kababayan, na nag-create ng division para guluhin kayo. Alam nyo ba, kausap ko si Spokes Harry few hours ago. Ano ang sabi sa akin? Marlica, nakakalungkot. Nung kahapon ba yun? Hindi ngayon kahapon. 4 lang daw sila dumating doon. Okay, nakakalungkot kasi konti na lang yung tao. Dumating si Congressman Polo, wala na ako doon eh. Diba, 4 lang tao, konti na lang daw sila. Tapos sabi ko sa kanya, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit hindi pumupunta yung tao? Actually, hindi kami nagkawatak-watak. Wala pong nagkawatak-watak. Dahil sa trato ng mga tao doon na feeling nila sila yung nauna doon. Yung trato sa mga bumibisita from all over the world na hindi sila friendly. Pag may mga nakikita ko yun eh, pag may nagpapapirma kay Inday Sara, akala mo sila yung protocol. Wala namang protocol dun sa Hague. Walang inimpose ang Office of the Vice President na kontrolin yung mga tao nagpapapirma at may magbida-bidahan dun. Wala pong ganon. Okay? So kaya nga, talagang binubuo na natin na meron talagang divide and conquer. Okay? Hindi maganda ang trato ng mga nagbibisita doon kasi yung 47 cakes pag-usapan natin yan. So, ano ba to? Ano tawag dito? Ano ba ang kailangan ninyong okay, wait a minute. Maraming salamat. Sabi ni Mexi Amalo po, maraming salamat sa pagpunta nyo dito sa Netherlands. Suporta kay Tatay Digong, sabi ni Meg. Okay, thank you, Meg. Okay. Ano bang naano natin? Sa dami ng sa dami ng, no, hindi lang to isang tao, marami ito eh. Ang nangyari kasi mga kababayan, nung unang punta ko, meron doon na taga Pilipinas, di ba? Na akala niya nasa Malacanang pa rin siya. Nag-impose sila ng mga rules. Wala naman dapat rules doon. Wala ka sa Malacanang, wala kang power, lahat doon, voluntaryong pumunta. Kaso, umakto na sila ang bidabidahan doon, na dapat sila yung nasusunod sa mga bagay-bagay. So, yung mga tao ngayon, like mga taga shout out sa ating from Sweden, UK, Italy, basta lahat ng all over Europe eh. Nagda-drive sila, talagang nagbibisita sila doon. Natatakot yung mga nandoon lagi na akala mo sasapawan sila. Wala kasing ganun dapat eh. Hindi dapat yung sinong nauna, hindi dapat yung sino yung taga doon eh. Yung iba doon, dayo din naman. Pero ang nakita ko doon talagang itong si Alpotera, siya ang nag-divide ng lahat. Dahil binibigyan niya ng pera, ng allowance, itong mga iro niya. So itong mga iro ngayon, na isa sa mga iro niya ay Joma Season aligned. Okay, Joma Season aligned. Then, yung iba sa mga iro niya, yung iba mga, well, they're kawawa eh. Biktima. Okay? Binibigyan niya ng pera, allowance, para magbida-bidaan sila doon. Then, kapag may mga dumating na mga dayo, parang akala mo i-invade namin yung Duterte Street. Sabi ko nga, saksak na lang nila sa baga nila yung Duterte Street na yan. Kasi nga, bago nag-event si Inday, eto na,
ano ko na to, na imbestigahan na natin to, na nagbigay ang bangag, ang pamilyang Marcos bangag na lang. Lahat na yan, whether si Mangga, ganyan-ganyan, nagbigay pala talaga ng pondo para magkagulo-gulo tayo. Kaya you have to be smart, darling. Ako, putang ina, ang napala ko, nung pumunta ako ng Europa, okay, ang napala ko, kasiyahan, pagod, at totoong pagmamahal ng taong bayan. Hindi lang sa akin, sa ating bansa. Pero yung magpapakatanga-tanga kayo, huwag po kayong masilaw. Hindi porket, ito lang nga sabi ko, hindi porket ang ating Inday Sara ay kinamayan ng isang tao, binigyan ng award, nagpa-picture, good na sila. Okay? You have to be smart. Huwag niyong gamitin yan. Alright? So, alam niyo ba, dahan-dahanin lang natin to. Baka mabigla siya eh. Baka mabigla sila. Yung unang dating ko, nakita ko na itong mga taong ito na talagang gustong pagkakitaan si Pangulong Duterte. This person, kailangan, actually, may nag-advise sa akin eh, na huwag ko na lang sabihin. Pero ayoko magpaka-plastic palangga, hindi ako plastic na tao. Alam mo, ikaw, alam mo kung sino ka. Alam nyo na yun, kilala nyo na. Dahil gusto niya magstay sa Hague. Dahil pinakakalat ng taong ito na siya ay may power pa, siya ay bidabidahan. Kailangan niyang sirain ang pamilya ng mga Duterte. Kailangan niyang sirain si Miss Hanelet Abansenia para sa personal niyang interes. Okay? Yun, mga kabayan. Which is, okay? Which is, babae ito Okay. I will try na, na maging maayos ang aking pag-deliver, no? Girl, wala ka ng power. Itong taong ito, kung matino ang taong ito, siya kasi talaga punot dulo eh. Saan ka kumuha ng pera? Yun ang tanong ko sa'yo. Totoo ba? Kasi ito yung nakarating sa akin. Totoo ba? Saan galing yung 30,000 euros, girl? Saan galing yung 30,000 euros na bit-bit mo, nahawak mo, para magbayad ng mga iro? Kailangan nyo itong malaman, putangina. Hindi ko ito pwedeng itago. Tatanungin kita, saan ka kumukuha ng pondo? Bakit kailangan mong iwanan ang iyong mga chikiting kung mahal mo ang pamilya mo, lahat? Bakit kailangan ka pang Eto pa hindi po ito, ang vlog na ito, hindi ito para magsiraan tayo. Kailangan nyo kasi malaman, kasi you don't know, comment na kayo ng comment. Itong taong to nakausap ko eh. Wala naman pera to. Ang press release, mayaman ang kanyang angkan. Niloloko niya yung mga tao doon na siya ay angkan ng mga alta na may ganitong kumpanya. Ikaw ang sumira sa magandang relasyon ng mga Duterte supporters, ng mga Pilipino na nagmahal kay Pangulong Duterte. But, you know what? Hindi naman talaga nasira. Dahil yung mga pumunta doon na nawala ng gana, dahil binasto sila ng ibang mga iro doon, ang sabi nila sa akin, Miss Marlica, pwede naman kami mag-gather. Kung kami dito sa Germany, kami sa UK, pwede naman kami mag-gather, magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Pero hindi namin kayang binabastos kami doon. Hindi naman kami nag-i-invade sa Hague. Hindi naman kami pumunta doon para magbidabidan. You know how, alam niyo ba kung gaano kahirap, like, ito
Zurich, sila Ate Beth, sila, yung mga grupo nila. Ilang oras silang nagbus para pumunta sa Hague para magpakita ng suporta sa Pangulong Duterte. Pero binastos po sila ng mga iro doon nitong babaeng ito. Kaya hindi ko to palalagpasin. Siya talaga yung punot dulo ng lahat. Dahil meron siya dadalang pondo, okay? Na tinatanong ko sa kanya, sino nagbigay sa'yo? Dahil di ka naman mayaman eh. Para magkagulo, para tratuhin, hindi ko to papayagan. Putang ina ka, hindi kita papayagan. Babuyin mo ang Maisog Europe, TDS Europe, Germany, Paris, lahat na kayo doon, Switzerland, hindi ko to papayagan. Sino, okay, eto na rule out na namin ito, bago pa ako dumating, na siya talaga ang punot dulo, walang instruction sa OVP, siya ang may instruction ng lahat para wag magbangag-bangag, wag magsalita laban sa mga Marcos, wag magsalita laban kay Amy. Kaya nga ang tanong ko, kung mahal mo ang Pangulong Duterte, bakit masakit sa puso mo na magsasabi kami na putang inang Marcos Jr. na yan, manggagamit na yan, mga hayop na yan, ang reason kung bakit nakakulong ang Pangulong Duterte. Question ko sa'yo, kahit mag-award-award kayo, hindi po yan ibig sabihin ay natutuwa si Inday Sara sa kanila. Diba, girl? Nag-usap tayo. Gusto mong mag-apply ng student visa sa Netherlands to stay in The Hague. Handa kang maiwan ang iyong mga pamilya kung ikaw ay harmonious, happy with your family, husband, children, or whatever. Why in the hell mag-a-apply ka ng visa to stay in The Hague? And the tuition fee, you told us, 28, more or less 20,000 euros. So nalaman ko din, ito nalaman ko itong mga informasyon na ito. Hindi ka maka-move on, hindi lang to siya, kasi grupo to sila. Hindi ka maka-move on pala nung 2022 nung nagkaroon ng turnout ng transition from Duterte to Marcos Bangag, ayaw mo pang umalis doon kung saan ka nakatira kasi ini-enjoy mo yung perks ng Malacanang. Gumagawa ka pa pala ng paraan kung paano ka magstay doon sa mga Marcos bagong, it's up to you kung kayo ay saan kayo pupusta? Kasi utang ina ako, natuto na ako eh. Hindi porket akala mo magkakampi tayo ngayon, pero hindi pala tayo. Girl, ayaw mo palang umalis doon nung nagtantrasyon dahil hindi mo matanggap na wala na kayo o wala na ka na sa power. Ngayon, ginulo nyo ang Duterte supporters sa Europe. Hindi po nawalan ang mga Duterte supporters. Hindi na nila masikmura yung pagbida-bidahan, paggawa-gawa ng mga protocol act. Tapos putang ina, kalsada, may protocol. Kumampi ka na hindi mo man lang sinerch yung mga inatasan mo doon na Joma season aligned. Ginulo niya. Ito naman mga syungabels sa Pilipinas, yung team niya, hindi nyo alam, no? Hindi nyo alam ang kwento, isang story lang kasi ang alam ninyo. Okay? May pinasok na tayo ng mga Joma season. Pinasok na tayo ng bangag. Yun ang purpose nila. Atakihin si Maharlika, atakihin si Harry Roque, paghiwalay-hiwalayin ang mga Duterte supporters. Pero hindi kayo magwawagi. Ito naman mga tanga. Bakit nila kinakampihan ito? Kailangan nyo itong malaman kung gusto nyong magwagi tayo laban sa mga bangag dahil umaandar ang pera ng mga bangag. Umaandar. Imagine mo,
magsa-student visa. Hindi ko alam kung ibubuhos ko lahat ngayon o... Hindi, di ba sabi ko magsiseries tayo? Marami. Pera. Ako naiintindihan ko. Yung mga volunteers, mga palangga natin sa dahig, yung iba doon, ako ayoko na magyabang. But ako, I compensate people na nagsiserve sa akin. I compensate people na nagmamahal sa akin. Hindi dahil nangihingi sila sa akin, pero kusa ko yun. Lalo na kung ito ay talagang ang mga tao ito ay genuine. Pero yung magbibigay ka ng pera para sambahin ka, para gawin kang boss, para ikaw ang bida-bida doon, dahil man nagpupondo sa'yo, putang ina mo. Wag ako pa binangga mo. Tangina ka, hindi ikaw. Ginugol, ang laban ko personal. 7 warrant of arrest. Ikaw ba may warrant of arrest? Ang laban namin ni Harry Roque, personal to. Kayo mga duwag kayo. Puro kayo patwitams yung grupo mo. Okay? Magkampi-kampihan pa kayo lahat. Pagbubuhulin ko kayo. Kaya gusto ko malaman ng taong bayan, siya ang nanggulo. Hindi po nagkawatak-watak ang mga Duterte supporters. Nagtampo lang sila. Kasi binaboy mo. Nag-impose ka ng rules na wala naman dapat rules doon. Lahat doon voluntaryo. Nagbida-bidahan kayo doon para guluhin ang mga Duterte supporters na naging Duterte supporters bago pa kayo pinanganak dyan sa raid na yan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Totoo to. Hindi mo kailangan siraan ang pamilya ng mga Duterte, ang tatay at nanay ng anak ni Pangulong Duterte na si Kitty. Kung mahal ka ng pamilyang Duterte, na yan ang press release mo po. Hindi mo kailangan siraan si Miss Hanilet. Wala akong pakialam sa mga open naman yan eh. Sinasabi naman ni Inday, ni Basti, ng mga kamag-anak niya, kasi Pangulong Duterte talaga, yung mga girlfriend, I don't care about that. Wala po akong pakialam sa mga ganyan drama ni Pangulong Duterte. Hindi yan sa akin naging problema. Hindi ko yan pangimasukan. Ang pangimasukan ko, yung taong nag-divide sa mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, putang ina ka. 47 cakes ang pinaghirapan ng Switzerland. Ito kailangan nyo itong malaman. Alam nyo po, nalulungkot ako dahil nung pumunta ako ng Switzerland, Geneva and Zurich, nakita niyo yung mga kababayan natin? Nagtatrabaho yung mga yon. Nag-absent, nag-spend ng time, mag-travel, mag-rent ng bus, mag-rent ng hotel. Nag-travel sila para sa birthday ni Inday Sara. Sila po ay bumili ng 47 kasi 47 sitay para pakita ang support kay Inday Sara. Okay. Kasi sa dami kong nakakausap na tao, hindi ko alam kung sino yung kalaban eh. Sa totoo lang. Ito yung totoong kwento. Noong araw ng birthday ni Inday Sara, sabi ni Spokesari sa akin, Marlica, doon ka makisakay kay Beth. Ang dami binabanggit na pa, hindi ko sila kilala. Sino itong Beth na ito? Sino itong taong ito? Doon ka sumakay, ganyan-ganyan. Ang sabi ko kay Spokes, mag-u-Uber na lang kami. I have Uber app. I can pay whatever amount sa Uber. Wala akong problema. Kasi I travel. Nagta-travel ako, nasa Uber lang ako umaasa. From the airport, basta may Uber, wala akong problema sa transportation. Pwede rin ako mag-drive, pero medyo natakot ako doon. So anyway, eto ikukwento ko sa inyo. Kaya nyo maintindihan to eh. We'll talk about 47 cakes, di ba? Sabi ni Spokesari, doon ka kay Beth. Sabi ko, okay, go. Paano lang ako, sino kang Beth na yun? Akong pakalam. Basta sasakay ako. Nung bumaba kami, okay, kasi 4 kami from LA. Ito yung team ko. pang-4 ako. So may 3 akong kasama. We spend our own money. Okay, pumunta kami sa LA to siya support. Okay, sabi nung, hindi kami magkasya dahil sedan lang naman yung sasakyan ni Palangga. Sabi ni Spock, doon ka kay Beth sumakay. Nung pumunta na ako sa sasakyan, yung driver, yung asawa niyang Swiss, si Beth, din may 3 doon, sorry, nakalimutan ko na yung pangalan. Masikip na. Tapos ngayon, sumiksik ako, nasa gitna. Alam niyo ba yung pet ko, nakaganon, syempre malaki yung pet ko, nakaganon, ang
you have to know, kayo palaga. Uncomfortable ako. Ngayon sabi ko, ngayon tatlo kong kasama, nag-take ng Uber, van pa ang in-order. Yung Mercedes, di ba ganun sa Europe? Pinuntahan pa ako nung ni palangga ko, sabi ganun, palangga dito ka na, mas maluwag kami dito, masikip kayo dyan. Ayaw ako palabasin sa sasakyan nila, Ma'am Beth, Switzerland. Bakit ayaw nila ako palabasin? Kasi natutuwa sila na nandun ako nakasakay. So kahit yung pet ko nakatagilid, nakasit down ako, sabi ko pa nga, kasi Swiss yung kanyang asawa. Sabi ko, sir, is it okay? Sabi ko ganun kay, although hindi pa nag-English yung kanyang, anyway, sabi ko kay Ma'am Beth, sabi ko, okay lang ba? Baka mahuli tayo dito, matikitan kayo. Ang sabi, hindi, okay lang, okay lang. So dahil gusto kong ipakita sa aking mga palangga na okay lang si Marlica kahit yung pet nakatagilid, masakit, ganun. Compare doon na sumakay ako sa van, doon ako sumakay. Pero hindi ko alam kasi kung sino yung vet na sinakyan ko. Tapos later on, nalaman ko, yung vet pala na sinakyan ko, sila yung taga Switzerland. Ito yung after ko na tumalaman, tapos ng event, tapos ng mga eksena. Sila yung grupo ng taga Switzerland na naghahanda ng 47 cakes kay Daisara na hindi, na inatasan ni Alpotera ang kanyang mga iro. Inatasan na i-block doon sa, ang daming, kailangan malaman dito ng nila Inday, for sa may nandoon sa inyo. Alam mo, VP, kasi parang ako, lahat ini-introduce sa akin, si ganito, after all, makakalimutan ko na, si ganito, si ganyan, limot ko na, how much more ang VP? Okay? So, hindi ko alam, wala akong idea kung sino tong vet na to, wala talaga akong idea. So, hanggang sa nandun ako sa event, hindi ko pa alam yung mga XX na, hindi ko pa, wala akong, kasi nga, sobrang happy ako dahil ang daming tao. Yung vet na yun lumapit sa akin, Miss Marlica, sabi niya, gusto lang namin sana makita yung ni Vice President, yung 47 cakes. Ngayon, ako naman, this is really me, nakiusap ako doon sa nag-XX, na-realize ko syempre na, sabi ko, pwede paano na lang, kasi kakilala naman si ni Harry. Pwede natin siya papasok kasi ibibigay niya itong mga poster kay Inday Sara, ganyan-ganyan, at saka, what you call it? Ibibigay niyo mga poster, ganyan-ganyan, tapos yung 47 cakes. Sobrang overwhelming kasi doon. Hindi sila pumayag. Sabi sa akin ay ma'am kasi protocol. So naintindihan ko naman yun, protocol at security ng mga nandoon. I totally understand, din naman ako tangay, no? Para hindi mo maintindihan. Ay sabi ko ma'am, pasensya na kasi hindi talaga pwede. Pero hindi ko pa kasi alam no na may 47 cakes na nag-effort. As in talagang wala akong idea. Ito huli na lang ko nalaman. My point here, nag-failed ka. Kung mahal mo ang Pangulong Duterte, ang mga Duterte, as organizer, minake sure mo, dahil di naman ganun ka, maraming tao, pero as organizer, marami ka naman mga alipores, may mga binayaran ka mga iro, di ba? Minake sure mo na yung bawat delegasyon, Europe, UK, Italy, Germany, may mga representative sila, okay sir, eto ha, 47 cakes is not easy para i-provide, i-alay kay Inday Sara. Binastos mo yung taong mga yun. Hindi mo pinakita kay Vice President. Binastos mo ang mga taga-Switzerland. Nyo kayo. Yung sa amin, yung kay Harry, alam mo, yun yung sa amin, pag-shut off, produkto na lamang yun na roll out na namin, na ito talaga ay very, very Marcos Bangag effort, Mangga, and Joma season align. It's up to you. Okay? Ang dito, ang dapat ninyong malaman. Itong taong ito, gustong pagkakitaan. Okay? Oh. Dahil lang. Hello? Alright. So ito na nga. Hindi ako pwedeng manahimik. Nasasabi Marlica nag-create ng division? No. You have to know. This person at ang kanyang mga alipores, siya po ay sugo. Siya ay padala para guluhin in preparation for 2028 sa laban natin kung maaabot pa yung mga bangag.
kay Inday Sara. Na-witness to ng mga mata ko, ha? First-hand information to. Kaya tanginan yung lahat. Magkampi-kampi kayo. Kayong mga Alpotera team. You know who you are. Alam niyo naman ako sino. Ginunggulo nyo, sinira nyo, gusto nyo sirain ang mga Duterte supporters. Noong una kong punta doon, talagang upbeat yung mga tao, tuwang-tuwa. Itong recently, ayaw bumalik ng ibang mga Pilipino doon. Kasi ang sabi nila, eto galing mismo sa Germany, nung pumunta ako. Miss Marlica, naku, thank you at pumunta kayo dito na spokes. Ayaw na namin bumalik sa Germany. Kasi doon, akala nila sila yung may-ari ng street. Pero sabi ko, bumalik po kayo kasi para naman kay Pangulong Duterte. Ano ang sabi nila sa akin? Pwede naman kami mag-gather na sa Germany. Ito yung gusto kong malaman ninyo, na nag-create sila ng division na nawala ng gana yung mga diehard Duterte supporters. Dahil sa mga taong ito na Joma season, bangag aligned. Na kunwari, mahal na mahal ang mga Duterte, pero gusto mong pagkakitaan ng Duterte. Una, student visa. First hand ko yan, alam. Sinabi mo sa amin yan. Tangina ka.